Does the Constitution have an answer to what now looks like, even if there is a new majority, the other bloc is insisting that they still hold the reins of power in the Senate? Carol, may sagot po ang ating saligang batas at ang ating Korte Suprema sa tanong mo. Especially yung sa Section 16, nakalagay po doon, members of each house, at ang interpretation po ng ating Korte Suprema at ang US Supreme Court, ang ibig sabihin po niyan ay physical majority that will constitute a constitutional quorum or constitutional majority. So physical majority po ng mga senador na nandun po sa sesyon, that will be the meaning, yan po ibig sabihin ng members of each house. Right, pero po pagdating sa pagboto ng Senate President, kailangan ng 13. It's explicit in the Constitution? Nakalagay po sa ating Rule 2 ng Rules of the Senate March 2025, dapat po ay majority of all members of the House. So ibig sabihin po 13. 13 po ang bilang. But ito pong sitwasyon natin sa Senado ay kakaiba po dahil po nung tinawag po ang pulong, wala po yung isang grupo at ang nangyari po dyan, less our Senator De La Rosa and Senator Jinggoy, so 22, so 12. Pwede pong 12 ang pwedeng bumoto for the Senate President. As a matter of fact, an acting Senate President was elected by the physical majority. All right. So the count is tama po, -2 dahil at large ang isa nagtatago po sa batas, ang isa naman ay nakakulong. So tama po na bibilangin ang 22 dahil ang giit po ng kabila ay dapat manatiling 24 ang bilang. Yan po ay niresolve na ng ating Korte Suprema SES. Nas-resolve na ng Korte Suprema ng Estados Unidos in 1892. So ibig sabihin po kung wala po yung iba, hindi physically present, kung sino po ang present, yung physical majority or numeric majority shall constitute the constitutional quorum. Yan po ibig sabihin. Kaya nga po, says ang aking position dyan, to resolve this issue once and for all, dapat po ay dalhin sa Korte Suprema to prevent the impasse. Sa Avellino versus Cuenco says, binanggit ng Korte Suprema doon na there is grave danger, there is a crisis. If this is not resolved, is it Supreme Court or revolution ang wording ng Avellino versus Cuenco? Ayaw po natin ng revolusyon o kaguluhan to prevent this impasse, this gridlock or logjam. Sa tingin ko po, says, ay panahon na para dalhin po sa Korte Suprema and resolve the impasse. Because in Avellino versus Cuenco, hindi rin po masyadong malinaw ang Korte Suprema dun sa kanilang kasagutan po. 6-4 po ang botohan po doon, says, no? At sabi ng anim na ito ay physical majority ang kailangan lang po kung wala po yung iba, kung nag-walk out o hindi umattend, physical majority who are present in the session, siya po ang bubuo ng constitutional quorum. Kung titingnan po natin yung nangyari po sa Senado noon, ang physical majority was 12. So majority of the 22 members of the Senate.